Shoutout sa mga subscribers natin dyan na nag-aantay tungkol sa price update natin. Medyo tinatamad kasi ako sa ganung format, pero kahit papano pwede nyo akong i-message kung gusto nyong itanong kung magkakano yung presyo na kailangan ninyo para sa mga ginagawa nyo. At ngayon naman isi-share ko sa inyo kahit papano yung presyuhan ko sa ganitong kailangan borderless. Minsan kasi or time to time or merong chance na may customer kayo na ma-meet or magkakaroon kayo ng customer talaga na hindi inaasahan, na talagang medyo nakaka-bad trip. Sabi kasi ng customer ko dito, gusto niya na as is daw, kung ano yung design niya, kung ano yung isinend niya sa akin, ganun daw dapat yung magiging output. Kaya naman para sa akin no problem, basta kaya mong bayadan yung presyo na ibibigay ko sa iyo at kung kaya mong mag-antay kung gaano siya katagal i-print. At mga tropa, kung ang mga printer nyo ay Epson 121, hindi kayo makakapag-borderless dyan kasi hindi kaya ng printer na yan na mag-borderless. Pero kung yung mga printer ninyo kagaya ng mga previous kong nagamit, kagaya ng Epson 3210, 3110, 3250, or kung hindi naman etong pinaka-latest ko nagamit na printer, etong Epson 5290, pwede kayong mag-borderless dito basta A4 yung size. At syempre naman lagi natin pangahawakan, customer is always right, pero dugtungan natin na dapat the price is right. Mga tropa, sabi nga ng customer ko dito, kung ano yung layout niya, dapat ganon yung output. Kaya naman sinabi ko sa kanya 10 piso isang page. At kaya naman wala siyang naging problema, okay lang daw. Basta kung ano daw yung layout niya, ganun dapat daw yung maging output. Kaya naman sa mga hindi nakakapag borderless, kung printer nyo Epson 3210, Epson 5290, panoorin nyo na lang yung mga iba kong video kung papaano mag borderless ng mga print, mga tropa ko. Kung yung mga printer nyo ay pwedeng mag-borderless kung gagamit kayo ng custom driver na eto nga kung ano yung nakikita nyo sa screen, using driver Epson 382. Mga tropa, kung magbo-borderless kayo or meron talaga kayong irate customer na sinabihan kayo na dapat ganyan yung magiging output kung ano yung sinend ko sa inyo, at dapat simulan nyo kagad siya ng madam, ang presyo po natin dyan alam nyo na yon, yung medyo lansihin nyo na iba dapat yung presyuhan nun, na hindi siya normal printing. Dito naman 10 piso yung siningil ko dito, at kahit papano meron kayong idea kung papaano nyo siya sisingilin. Nakikita nyo text lang yung sinesend dito or text lang yung print ng ating printer, pero 10 piso yung singil ko kasi iba yung magiging settings niya kung ang mga printer ninyo ay walang kakayahan na mismong mag-borderless talaga or ginagamitan pa ng mga custom driver kagaya na itong nakikita ninyo. Medyo matagal siyang mag-print talaga. Kumbaga wala siyang pinaka-plain settings. Magiging matte settings yung kanyang output at talagang medyo may kagandahan talaga or talagang matingkad or talagang black na black or talagang solid na solid yung kulay at mas madaming ink yung magagamit at mas matagal siyang i-print kung gagamit kayo ng mga custom driver kung kagaya nyo kung user ng Epson 5290. Kaya dapat iba yung presyuhan nyo dyan, kagaya nga dito kahit text lang, 10 piso yung siningil ko sa customer ko, na which is okay lang naman kasi hindi dapat kayo nagpapadominate sa mga customer nyo kasi sariling business nyo yan, kaya nga kayo nag-business, kayo yung magpipresyo. Kung sinabi ng customer nyo na mahal, sabihin nyo sa kanya pwede naman silang hindi magpa-print sa inyo. Talagang huwag kayong matakot sa mga customer ninyo kung hindi sa inyo magpapagawa yan, kaya nga kayo nag-business para kayo yung masunod. At ang pinresyo ko nga dito sa may picture na part 15 pesos yung singil ko dyan, na kahit na sa bond paper lang natin pinrint. Kaya mga tropa, napakahalaga talaga na hindi kayo malulugi sa mga ginagawa nyo, mga printing, at wag na kayong umatake or mag-business kung piso-piso print, mga ganyan-ganyan, napakatagal ng return ng investment dyan, pero nasa sa inyo pa rin talaga yan. Mga tropa, nakikita nyo naman dito yung pagkakaiba kung hindi natin siya i-borderless.
meron siyang margin sa pinakataas or sa up and right. Ayan o, nakikita ninyo. At yung output nung pinaka ginawa nating borderless using Epson 5290, talagang maitim na maitim talaga yan sa personal. At yung using plain paper or yung plain settings, hindi siya ganun katingkad or hindi siya ganun kaitim. Kaya naman talagang medyo baka mapahiya tayo sa medyo maarte na customer natin. Kaya naman talaga ginandahan ko na dito yung pinaka-output natin para syempre quality at masatisfied natin si customer na kahit papano kung irate siya, naibigay naman natin yung needs niya at hindi tayo mapahiya. So ayun lang, sana kahit papano medyo nagkaroon kayo ng idea or kung paano kayo magre-react sa mga ganitong scenario. So ayun lang, like, share, and subscribe. At lagi kong sinasabi, huwag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian sa laro ng buhay.